First, ma'am, introduce yourself po. Okay, I'm Miss Iris Ann Baldonado. I work as a Human Resources Management Assistant 1. Basically, yung functions ko dito, I administer psychological exams and pre-employment exams to applicants. And then, I do correspondence. I also assist in performance evaluation rating of employees. Dinidiscuss namin sa kanila yung dinidiscuss namin yung performance nila, kung poor or outstanding yung performance, na nagkakaroon kami ng discussion with employees. And mostly yung function ko as Human Resources Management Assistant, being a psychology graduate, nag-evaluate kami ng mga applicants eligible for interview, and then bina-background check namin, nire-review namin yung qualifications nila based dun sa civil service standards. So yan. Ano po yung limitations ng profession niyo po? Limitations, sa totoo lang, ang being a psychology graduate and human resources, ma-assign sa isang HR, napaka-vague nung functions namin. So, sa totoo lang, wala akong nakikitang limitations kasi we do multitasking eh. Sa lahat ng area, sa events management, nandiyan ang HR. Kasi ang HR, ang heart ng organization. Sa lahat ng employees, yung totality ng isang empleyado, covered namin yan. Pati yung health and wellness, yung career development, and so on and so forth. Nung nag-start po ba kayo ng work niyo as a HR po, parang naka-encounter po ba kayo ng difficulty po in assessing mga psychological test po? Basically dito kasi sa setup ng government, medyo hindi ko naman sinasabi na hindi kinikilala yung psychological exam, pero napaka-different siya dun sa pinag-aralan namin, and then pag sasaba ka na mismo sa workplace. Kasi nung pag-start ko dito sa local government unit ng Makati, ang hinanap ko kaagad kung ano yung mga klase ng mga psychological exam na ina-administer sa applicants. So medyo scarce tayo pagdating doon. So parang nagkaroon pa kami ng training, nagkaroon pa kami ng yung pag-turnover sa amin, nung pumalit din sa amin, yung mga difficulties na yun. What do you think is the most important characteristics of being a good HR? Siguro ang HR laging people-centered. Siguro the best characteristic of being an HR, dapat kilala mo and marunong ka makibagay sa mga tao. Because kami, ang mga clients namin, ang mga customers namin dito, internal and external. Internal, yung mga employees namin. And then employees namin na yon, they came from different walks of life, different people from all walks of life, sorry. Meron kaming mga empleyado na mga magwawalis, mga Metro Aid, meron kami mga traffic enforcers, and then meron kami mga for clerical position, yung mga empleyado namin na nag-handle and nagmamanage or nagsusupervise. So, yung pag-interact mo sa kanila, iba-iba yung approach eh. So, parang being an HR, sa tingin ko, dapat meron kang heart sa tao, marunong kang makibagay sa kanila, naiintindihan mo kung sa sila nanggagaling. So, yun. Ano po, ma'am? Pagka nagpapa-exam po kayo ng psychological test na po, parang paano nyo po siya ina-apply dun po sa tao po? Di ba po, tulad nga po ng sabi nyo, meron po kayong mag-Metro Aid po na nag-a-apply, meron naman pong dito sa munisipyo. Parang paano nyo po dinidil with yung iba-iba yung nila. So, okay. Meron kaming set of exams na nababagay doon sa qualifications ng taong nag-apply sa amin or doon sa magiging empleyado namin. May tinatawag kami Set A, Set B, and Set C. So, based doon sa natapos ng tao, nire-review namin yung qualifications niya. May difficulty may level of difficulty yung mga exams na yun. So, binabagay naman namin doon sa taong nag-apply or doon sa magiging empleyado namin. And then, yung psychological exam, basically, yung personality exam lang naman yun. So, bagay sa kanilang lahat. And then, kung kailangan itagalugin para dun sa mga tao na
kagaya ng mga MetroAid or yung mga utility na nag-apply sa amin, ina-assist namin sila. Opo. Yun. Can you give us some tips or suggestions on how to become more skilled in psychological assessment? Siguro yung skills, na-acquire yan through, maganda dyan yung sa trainings. Kailangan updated yung trainings mo. So, ang Makati City Government naman, pagdating sa mga training of employees, support team sila. So, talagang nag-invest sila dun sa trainings na ma-acquire ng mga empleyado nila. Apo. What is the most important tip or advice that you could give if we pursue our course in HR po? Sa tingin ko, being a psychology graduate, dahil nga nasabi ko na vague siya, maraming areas kasi na pwede kang may assign being a psychology graduate. So ako, nag-internship ako sa clinical, nag-internship ako sa industrial part ng industrial setting, and then nag-internship ako sa educational setting or sa guidance. So doon sa tatlo na internship ko, sa tingin ko mas nagustuhan ko or winayin ko yung tatlo. So doon sa part ng industrial setting ako, sa tingin ko mas nababagay. So wala parang sa akin na-enjoy ko yung as an OJT. Tapos nagtuloy-tuloy na yung, siguro pag nandun yung passion mo na talagang gusto mo yung being an HR talaga na mag-handle ng tao, I think hanggang graduate ka na talagang yun nakahanapin mo Kasi ako pagka-graduate ko talagang HR agad yung punteriya ko dito sa City Government of Makati. Yun. Ano po, most important tip po in psychological assessment? Important tip in psychological assessment. First siguro, sa tingin ko, i-alamin mo muna kung ano talaga yung mga ino-offer na mga psychological assessment na para sa companies. Pero kasi dito sa government, gustuhin man namin na i-explore yung different psychological assessment na para sa empleyado. Medyo limited lang kami dun sa personality exam. So, siguro yung tip, kailangan siguro ang gawin din namin is makipag-tie up kami sa ibang organization or company na meron ng updated na psychological assessment. So far kasi yung psychological assessment na ginagawa namin sa empleyado medyo hindi pa ganun ka-updated. So sa tingin ko yung tip na kailangan naming gawin din or tip din para sa iba, para in order na ma-assess mo yung psychological basta yung psychological assessment, siguro yun, kailangan meron ka ring materyales na magagamit. And then, kung gaano ka-updated, kung applicable pa ba dun sa mga tao na pag-administeran mo nun. For you, ma'am, what po is the essence of psychological assessment? Ang psychological assessment, basically makakatulong yan sa amin for hiring competent individuals. So, yun yung magiging basis namin kung psychologically sound ang isang tao, kung ang i-hire ba namin ay psychologically capacitated. So, ibig sabihin, ito yung magiging tulong namin para ma-assess namin yung individual kung siya ba ay karapat-dapat dun sa trabaho. Kasi kung matataas nga ang kanyang pre-employment exam, say for instance, mataas ang kanyang IQ exam or aptitude test, pero kung pagdating naman sa psychological, hindi rin, kumbaga nandun siya sa level na medyo mababa or hindi maganda yung result ng kanyang psychological assessment, mahirap kasi mag-hire ng tao para doon kung palyado yung kanyang resulta ng psychological assessment. So, ito yung basis namin para mag-hire ng empleyado. At lahat ng HR kailangan magkaroon dapat meron silang psychological assessment na ginagawa sa magiging empleyado nila as well as sa mga empleyado. So, yun lang po. Okay na po. Thank you po, ma'am. Sige.